So ayan mga ka-tripping, titingnan natin yung quality ng video natin habang bumabiyahe tayo. Tingnan nyo kung paano yung ano niya, yung quality ng video niya. Para sa akin dito napakaganda niya, pasadong pasado sa akin. Ayan. So ako ang ginagawa ko ganito, pag bumabiyahe ako, pag yung kakaliwa kanan, kasi di ba may trigger tayo na pag kumaliwa kanan tayo ganito, kaliwa, ganyan na makikita natin. Pag kumanan tayo, ganyan na makikita natin. May dalawang klase yan. Ayan, ganyan. Kaliwa, kanan. Ayan. So ako, ang gusto kong mangyari pag kumakaliwa kanan ako, ganito ang gusto ko. Ayan. Diba? Pag kakaliwa tayo, ito yung makikita natin, babaguhin ko siya. Pwede natin siya baguhin, pwede sa harap, pwede sa likod. I-click mo lang siya ulit. Ayan, diba? Click mo lang siya ulit. Ayan. Tapos dito sa kabila naman, ganyan. So pag-click lang natin ulit. Ayan. Kaya ito kamo ang pinili ko kasi ganito. Kapag liliko tayo ng kaliwa, makikita natin dito sa bandang kabila kung merong approaching dun sa likuran natin. So makikita natin siya. Okay. Ngayon, kapag nakaganyan siya, hindi natin makikita yung approaching sa likod. 'Di ba? Makikita lang natin yun doon sa may unahan. Pero pag sumilip pa sa side mirror, syempre, gagamit pa rin tayo ng side mirror. Makikita natin. Pero sa akin, ang prepare ko is ganito. Yan, di ba? Para kahit tumingin ako dito sa monitor, makikita natin may approaching sa likod, side mirror, kita din natin. Okay? Ganun din sa kabila. Pag kumanan tayo. Ayan, pag kumanan tayo, kita natin yung approaching sa kanan. Pag tumingin tayo sa side mirror, kita din natin siya. Okay? So, ganun yung aking prepare. Ayan. Balik natin. Then, let's drive. Tingnan nyo yung camera niya sa harapan. Ayan siya, yung camera niya sa harap. Then, drive tayo. Yan. Yan yung quality niya. Napakaganda. Bagalo yung camera. Ayan. Kita natin yung dito sa gilid. Oh, nawala. 360. Yan. Okay. Yan yung quality ng ating camera sa harapan. At ito yung bird's eye natin. Makikita natin. Ayan, di ba? Ayan. Tigil tayo. Then, reverse tayo para makita nyo yung ano natin. Ayan, yan yung quality ng camera natin sa likod. Napakalinaw, ang ganda. Ayan. Hindi pa pag umatras tayo. Tsaka dito, ang kagandahan nito na nagustuhan ko, alam nyo kung bakit. Alam nyo kung ano, ito. Medyo tabi yung camera natin, diretso natin. Wala talaga, tabingi talaga. Ayan, ito magandang na. 'Di ba? Ayan. Ayan, no. Kapag tiningnan niyo yung ano na yan, yung sa gilid niya. Accurate na accurate siya, makikita nyo. Kaya pag magpa-park kayo sa pinaka-tight na lugar, makikita nyo kaagad kung gaano naka-close yung gilid ng gulong nyo. Ayan, no, kapag lumiko yung gulong nyo, ayan, no, kita nyo. Kita nyo yung gulong kung lumiliko siya. Ayan, oh. Nakasagad na siya sa kanan. Ngayon, pag sinagad natin siya sa kaliwa, makikita rin natin siya. Ayan. Katulad niyan, may mga bangketa tayo, magpa-park tayo sa gilid. Ayan, ilapit natin. Ayan, oh. Drive natin. Ayan, oh. Kita nyo. Ayan yung guhit na puti. Ayan, oh. Yung guhit na puti, kitang-kita natin. Tapos ayun yung bangketa. Oh. O, diba? Hindi natin yan makikita dito sa unahan. Tansyahan lang natin yan. Sa side mirror makikita natin yung sa likuran. Pero yung sa unahan hindi natin alam kung babangga na ba siya o sasabit na. Ayan, di ba? So pag tinignan natin siya dito sa camera niya, sa bird's view niya, bird's eye niya. Ayun, kita niyo yung ano niya. Ayan, napakalapit yung sa ura, yung gulong natin, no. Ayun, sobrang lapit na siya. O, di ba? Kita niyo, ayan, oh. Iko natin. Oh, ayan. Hindi tayo sumabit, hindi tayo sasabit kasi kitang-kita natin. Ayan yung guhit, na puti. Ayan. 'Di ba? Napakaganda. Kaya ito yung nagustuhan ko rin na kasi
lalo na kapag nagpa-park tayo sa mga tight na parkingan, yung dikitan yung ganyan, yung mga bangketa. So hindi natin masyado matansya agad yung gulong sa unahan. Pero kaya naman natin magmaniobra kahit na wala tayong camera. Ito ang kagandahan kasi nito, kapag yung ganyan nga na hindi mo na kailangan lumabas para tingnan o ibaba yung side yung window mo para silipin siya. Ayan, kitang-kita mo, 'di ba? Ayan, yung puti na guhit to. O, 'di ba? Ayan. Tansyado natin yung bangketa kung tatama ba yung gulong o sasabit na ba. 'Di ba? Ang ganda. Ayan. So, ayan yung sa bird's view din natin, makita natin. So, ayan, balik tayo sa ating pagmamaneho. Ayan. Pauwi na tayo. So, ayan yung camera sa harap. Ayan. Diretso tayo. Tapos yung recording naman niya, ipapakita ko sa inyo yung quality ng recording niya. Kasi habang bumabiyahe tayo, nagre-record siya. So nakasave siya. Napaka-safe talaga kasi kung just in case na may mangyari man, hindi naman natin inihiling. Halimbawa, masagi tayo, makasagi tayo, mabangga tayo, makabangga tayo. Mayroon tayong video kung ano talaga yung totoong nangyari. Mari-review natin kung ano yung pagkakamali, ano yung maling nangyari, di ba? Ayan. Tuloy-tuloy tayo. Eto dito, ano na tayo dito, kakaliwa na tayo dito. Tingnan nyo kung ano mangyayari dyan sa ating camera kapag kumaliwa tayo, di ba? Ayan. Slow down. Then kakaliwa tayo. Ayan, yan yung sinasabi ko. O, di ba kakaliwa tayo, kita natin kung may approaching sa likod. Kita rin natin sa side mirror. O, ayan, di ba? Ganda. Oh. Natumba. Natumba yung ano natin. Natumba yung camera natin. Ayusin natin yung camera. Ayan. Okay, ayos na. Hindi kasi nakasikiro yung camera natin eh. Kaya tutumba siya. No, ayan, di ba? Ang ganda ng ano niya, ng kuha niya. Pakalinaw. Ang ganda. Okay. So tuloy tayo. Okay, drive. Yan, 360 ulit tayo. Yan. Napakaganda ng quality ng camera niya, ng linaw ng ano niya, kuha niya. Yung kuha ng 360 camera niya habang bumabiyahe tayo, andyan sa gilid, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ipa-flash ko dyan para makita nyo. Ayan yung kuha ng 360 camera niya. Ayan. So ganyan yung sa kalinaw. Kaya yung sinasabi ko na safe tayo kapag bumabiyahe, kapag mga gitgitan, lalo na sa Maynila o traffic, dyan nyo makikita, di ba? Kung halimbawa, yun nga, nasagi tayo, hindi natin na laman kung ano talaga nangyari, meron tayong marireview kung ano talaga nangyari. Kasi ayan, makikita nyo yung 360 camera natin na nagre-record. Kita nya lahat, mula dyan sa unahan hanggang sa likuran. May camera tayo kabilaan, kita yan. Tapos doon naman sa unahan tsaka sa likuran, kita rin yan. Kaya lahat ng anggulo, walang maitatago, kitang kita lahat. Kaya recommended ko talaga to sa mga may gustong mag-upgrade ng kanilang head unit at gusto rin maglagay ng 360 camera. Sulit to, hindi na tayo dito lugi. Malaking tulong to. Kailangan talaga natin to, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Kaya recommended ko to. O ayan o, diba? Kahit na sabihin natin na hindi ako kakaliwa, hindi ako kakanan, ayan, kakaliwa magsignal light ako. O ayan.
Ayan, di ba? Kita mo yung sa likuran niya kung may approaching o wala. Di ba? Kitang-kita mo doon sa likuran. Ngayon, kung gusto mo naman tingnan nyo yung sa bandang kanan mo, lagay mo lang sa kanan. Ayan o, di ba? Kita mo yun doon sa likuran kung mayroong approach. Bukod dyan, meron ka pa side mirror, di ba? Ayan. Marami. Ayan. Nga pala mga ka-trippings, para nga pala mag-record yung 360 camera natin habang bumabiyahe tayo, kailangan nyo siyang kailangan nyo maglagay ng USB. Ayan. Kailangan nyo siyang saksakan ng USB dito sa head unit nya. Di ba yung head unit natin meron naman yung dalawang USB port, dalawa. Ayan. So lagyan nyo lang ng isang USB yung isang port nya, magre-record na siya automatic. Pero kailangan mo rin siyang i-ano sa setting para automatic siyang mag-record kapag umandar na yung makina at nag-on na rin yung 360 camera. So kailangan mo siyang i-on doon sa setting para automatic na mag-record. Pero kailangan ng USB. Ayan. So bali papakita ko sa inyo kung paano yung setting niya doon sa pagre-record niya ng magre-record ng 360 camera. Okay? Bali pagka dating natin sa bahay, papakita ko sa inyo kung paano yung pag-set up na. Okay? Para makapag-record tayo sa 360 camera natin habang bumabiyahe tayo, ganito yung gagawin natin. Bali, di ba ganyan? Kapag pumunta tayo dito sa ano natin, sa 360 camera natin, pag-click natin itong menu 360 panoramic, ayan, mababasa nyo rito sa bandang upper left side ng ating monitor ng head unit, makikita nyo dyan, ang mababasa nyo is recording is not started. So ibig sabihin, hindi siya nagre-record. Yung 360 camera natin, yung apat na camera is hindi siya nagre-record. So para mapagana natin yon, para mag-record siya continuously kapag bumabiyahe tayo, ang kailangan natin gawin is kailangan natin ito, kailangan natin ng USB drive, ganyan. So depende na lang sa inyo kung ano yung size na gusto niyo, kung ilang MB, ilang GB. Itong USB ko na ito, itong maliit na USB na to, 2 terabyte siya, 2 tera ito. Itong ganito kaliit na ito is 2 tera yan, 2 terabyte yan, 2 TB. Ang gagawin natin is kailangan natin itong ilagay, isaksak dito sa ating USB port. Itong USB port natin, kailangan siya dyan nakasaksak papunta doon sa ating head unit. Ayan. So naisaksak na natin siya, di ba? Ganyan. Ngayon, dito kahit na nakasaksak na yon, hindi pa rin siya sa magre-record. Makikita nyo, recording is not started. So bali, ang gagawin natin, ito, di ba, yung dito yung setting natin. Pindutin natin yung bilog na yan, and then punta tayo dito sa ating setting. Pindutin natin yung setting ulit. Ayan, setting. Ayan. So bali, makikita natin dyan, ayan yung lalabas sa monitor natin. Punta tayo sa records. Click natin yung records. Ayan. Then makikita nyo doon sa taas yung setting na yan. Pindutin yung setting na yan. Ayan. So pag nakita nyo na yan, meron dyan kang mababasa na automatic record. Ayan. Ayan yung mga nandyan. Storage path, storage duration, automatic recording, format UDIS. Ayan. Itong automatic recording, dapat naka-on siya. Naka-able siya. Kasi naka-disable yan eh. Ayan. So able natin siya. Ayan. Naka-enable na siya. Ibig sabihin yun is nagre-record na siya. Ngayon, tingnan natin, balik tayo dito sa i-back na natin sa 360. Ayan. Makikita nyo dyan, mapapansin nyo, yung nakasulat dito kanina, nawala na. At ayan, makikita nyo, kung mapapansin nyo, yung red dot na yan, nagbiblink na siya. Ayan. So, ibig sabihin yan, nagre-record na siya continuous. Ngayon, ang sunod na matang gawin, tingnan natin doon sa iba pa niya pang setting. Punta tayo setting. Ayan, records. Ayan.
Bali, yan yung magiging files natin. Diyan nyo na makikita yung mga nire-record ng 360 camera natin pag mabiyahe tayo. Continuous recording na yun, nandyan na yun. Diyan nyo yan sa makikita. Yan, pwede nyo na i-view yan, i-click nyo, mabibigyan nyo na siya. Tapos ito, punta tayo setting. Tapos ayan, ito naman na storage duration nya, may pagpipilian kayo dyan. Ayan, meron siyang 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ang ibig sabihin yan, yung interval ng recording nya. Halimbawa sa akin, yung 10 minutes ko, sinagad ko na siya sa 10 minutes. After 10 minutes, makakat yung video, magre-record niya siya ng panibago. Ganun ang mangyayari. Ayan. Tapos ito naman na format UDIS natin, kung yung storage disk natin is ipo-format natin. Ayan, kung gusto nyo lang i-format. Tapos ito naman na storage path. Ayan. Hindi natin yan siya makiklik kapag naka-on yan. Ngayon, kapag disable mo siya, ayan, pwede mo na siyang maklik. Ngayon, pagpipilian mo, SD card tsaka UDIS. Ngayon, sa SD card, hindi ka pwede mag-save doon. Huwag ka mag-save doon kasi memory card yun ng head unit natin. So, tsaka hindi yata siya pwede. So, dito ka lang pwede. Sa UDIS lang, sa USB lang tayo. Kaya kailangan natin ng USB para makapag-record tayo sa 360 camera natin ng continuous. Ayan. Ayan. So, kailangan ito naka-enable. Ayan. So, okay na yun. Makakapag-record ka na. Ayan. So, balik na natin. Ayan. So, kahit saan dyan, ang likod na yan, dito sa dalawang gilid, ayan, sa bird's eye, sa harap, ayan, sa 360, lahat ng camera is nagre-record na yan. Okay? Ayan. So, ganun lang yung gagawin natin para yung ating 360 camera is mag-record siya continuously, lalo na kung mabiyahe tayo. Kailangan natin yon. At palagi nating i-check yung USB natin, baka puno na, kasi ang alam ko hindi siya automatic na nagdi-delete kapag napuno na siya. Kaya ganun lang ang gawin natin. I-check natin yung USB natin, baka puno na, i-delete na natin kung hindi naman natin kailangan yung mga records doon. Yun lang yung gagawin natin. Kapag meron kayo gustong itirang mga records na importante, huwag nyong isama sa pag-delete, okay? So, ganun lang. Maraming salamat. Have a good day. Have a safe trip. Bye-bye.